Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita. Heto na! 2 hanggang 3 bagyo posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Hulyo. Mahigit 100 pamilya apektado sa nangyaring sunog sa Pasig City. 6 na OFW na na-stranded ng 2 buwan sa karagatan ng Lubok, Iloilo na rescue. Special bell ringing ceremony sa Philippine Stock Exchange, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Gabinete ng Administrasyon, patuloy ang balasahan. Exclusive! Sa pagdiriwang ng Pride Month, miyembro ng LGBTQIA+ na stand out sa kanilang mga larangan, kilalanin. Magiging maulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong linggo dahil sa pag-iral ng habagat at binabantayang low pressure area ng Pag-asa. Narito ang report. As of 4:30 ng madaling araw kanina, namataan ang low pressure area sa layong 650 kilometers ng Infanta, Quezon. Sa ngayon po ito ay inaasahan natin na medyo maliit pa rin yung chance na maging bagyo ngayong araw na ito. Nasa medium chance pa rin po ito. Ibig sabihin, in the next within 24 hours, medyo maliit pa yung chance na maging bagyo. Pero sa mga susunod na araw ay tumataas yung posibilidad na maging isang tropical depression itong low pressure area na ating minomonitor. Kasabay niyan, magpapatuloy ang maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-uulan sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Hilagang Mindanao dahil naman sa umiiral na southwest monsoon o habagat. Naglabas din ng thunderstorm advisory ang ahensya para sa mga lalawigan ng Bataan, Zambales at Palawan. Inaasahan ang posibilidad ng malalakas na pagkidlat at pagkulog na maaaring tumagal ng 1 hanggang 2 oras. Patuloy ding uulanin hanggang sa mga susunod na araw ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at ilang bahagi ng Cagayan Valley, gayon din sa Isabela at Quirino. Sa ngayon, bagamat umiiral ang habagat at may low pressure area, wala naman nakataas na gale warning sa mga baybaying dagat. Pero ayon pa sa Pag-asa, asahan na talaga ang maulang Hulyo. At ito nga pong buwan ng Hulyo, 2 hanggang 3 bagyo ang inaasahan nating maaring mabuo o papasok ng Philippine Area of Responsibility. Alam po ninyo, kapag buwan ng Hulyo, ito po yung isa sa mga buwan na may pinakamaraming nabubuong bagyo sa loob po ng isang taon. Umabot sa 3 alarma ang nangyaring sunog sa Village Court sa Barangay Rosario, Pasig City, pasado alas 7 kagabi. Mahigit 100 kabayan ang tinupok ng apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, tumagal ng 3 oras ang pag-apula sa apoy. 100 fire trucks din ang rumisponde mula sa BFP, fire volunteers at LGU. Wala namang naitalang nasawi at nasugatan. Gumamit din ng breathing aparato sa mga bombero dahil sa kapal ng usok. Gawa sa light materials ang mga kabayan, kaya mabilis kumalat ang apoy. 20 alagang aso naman ang nailikas sa animal shelter sa evacuation center. Sa kabuuan, higit 500 individual o 131 pamilya ang apektado sa sunog. Inaalam pa sa ngayon ang kabuuang halaga ng pinsala sa nangyaring sunog. Pasado alas 11 ng gabi nang ideklarang fire out ang sunog. Sa nagpapatuloy na balasahan sa gabinete, nanumpa sa harap ni Pangulong Marcos ang mga bago niyang itinalagang opisyal. Yan at iba pang aktibidad ng Pangulo sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. Formal nang naupo bilang bagong pinuno ng Department of Foreign Affairs ang veteran diplomat na si Maria Teresa Tess Lazaro. Pinalitan ni Lazaro si Secretary Enrique Manalo na itinalaga sa kanyang dating posisyon bilang Philippine Permanent Representative sa United Nations sa New York. Matapos manupa, tinanggap rin ni Lazaro ang Order of Sikatuna Grand Cross dahil sa kanyang pangunguna sa pagbabalangkas ng kasunduan sa China hinggil sa paghahatid ng mga supply sa mga sundalong nakastation sa Yuen Shoal. Nanumpa rin sa harap ni Pangulong Marcos si Ariel Nepomuceno, ang bagong commissioner ng Bureau of Customs. Pinalitan ni Nepomuceno si Commissioner Bienvenido Rubio na nagsumite ng kanyang courtesy resignation noong nakaraang buwan.
Bago ang pagkakatalaga bilang bagong pinuno ng BOC, nagsilbi siyang Executive Director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at Undersecretary ng Office of Civil Defense. Samantala, pinangunahan ng Pangulo ang special bell-ringing ceremony sa Philippine Stock Exchange sa Taguig City bilang pagsisimula ng implementasyon ng Republic Act No. 12214 o ang Capital Markets Efficiency Promotions Act o CMEPA. Sa kanyang talumpati, inatasan ng Pangulo ang Securities and Exchange Commission na tugunan ng mga bureaucratic bottleneck para matiyak ang matagumpay na pagpapatupad ng CMEPA. Ilan sa mga probosyon ng CMEPA ay ang pagbawas ng stock transaction tax sa 0.1% mula sa kasalukuyang 0.6%. Ibinaba rin ang documentary stamp tax sa original issue of shares of stock mula 1% sa 0.75%. Tiwala ang Pangulo na dahil sa CMEPA, mas maraming Pilipino ang mahihikayat na mag-invest sa capital market ng bansa. Under CMEPA, that rate has been reduced to 0.1%. For a first-time investor buying a 10,000 peso worth of stock, this means paying 10 pesos in tax instead of 60. This will encourage more Filipinos to invest in our capital markets. So let's be clear. The reform is not just for well-off and for the well-off and for the professionals, for the stock traders. It is for every Filipino who dreams of better financial security. Naging pangunahing pandangal rin si Marcos sa ika-78 anibersaryo ng Philippine Air Force na isinagawa sa Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City. Dito nangako ang Pangulo na patuloy na magsisikap ang gobyerno para maibigay ang pinakamahusay na kagamitan, pagsasanay at pasilidad sa Air Force. Batid-an niya ng Pangulo na kapag kumpleto sa sandata ang tropa, maayos nilang nagagampanan ang kanilang tungkulin. Michelle Galiang para sa All TV News Channel 2. Sa balitang probinsya, 6 na OFW na na-stranded sa karagatan ng Lobok sa Iloilo na-rescue na. Payong-payong driver patay matapos pagbabarilin sa Maguindanao del Sur. Sa Iloilo, 6 na OFW ang na-rescue kahapon matapos ma-stranded ng 2 buwan sa karagatan ng Lobok. Sakay ang 6 na Pilipino kasama ang 7 Indian national ng MV Hirman Star na na-stranded simula pa Abril dahil sa unseaworthiness at kulang sa trading papers ng inspeksyonin ng Philippine Coast Guard. Ito'y matapos umapila mga tripulante ng tulong sa isang mambabatas sa Iloilo. Dahil Mayo pa nang huli silang makakuha ng pagkain at tubig, makakatanggap na 100,000 financial assistance ang 6 na OFW mula sa OWA at DMW. Isa sa ilalim din ang mga ito sa medical examination. Habang nakatakda namang bumalik ng India ang mga Indian nationals ngayong araw. Sa Maguindanao del Sur, patay matapos pagbabarilin ang isang payong-payong driver sa barangay Malibpolo, Rahabuayan, Maguindanao del Sur. Kinilala ang biktima na si alias Ebe na residente ng nasabing lugar. Ayon sa Rahabuayan Town Police, pauwi na ang biktima sa kayang payong-payong nito ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect. 5 basyo ng bala ang na-recover ng PNP sa crime scene. Patuloy naman na iniimbestigahan ang nangyaring insidente. Sa pagdiriwang ng Pride Month, kinilala ng Villar Foundation ang mga LGBTQIA+ community members na nag-stand out sa kani-kanilang industriya. Kilalanin sila sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. Bilang celebration sa Pride Month, kinilala ng Villar Foundation ang pinaka-natatanging LGBTQIA+ community members sa Las Piñas City dahil sa kanilang kontribusyon sa komunidad at husay sa kanilang larangan. 6 ang pinangaralan ng Villar Foundation dahil sa pagiging boses ng LGBTQIA+ community. Ang bawat awardee tumanggap ng Villar Foundation Pride Trophy at 20,000 pesos cash incentive. Ayon kay Senator Cynthia Villar, ang mga napili para sa Pride Awards 2025 ay mga nagpakita ng credibility, integrity, courage, excellence, and the power of representation. Para sa kanyang kontribusyon sa beauty and fashion, culture and the arts, kinilala si Danica Damo. Si Alfonso Tibus para sa education and academe. Giselle B. Duco para sa livelihood and entrepreneurship. Ariel Claveria at Mark Vincent Arcilia para sa youth leadership. At Venice Rose Quinte para sa sports.
Sa personal na pagbisita ng All TV News sa natatanging fashion designer na si Danica Damo, inalay niya ang kanyang pagkapanalo sa buong LGBTQIA+ community at Fashion Designers Association of the Philippines o FDAP. Bata pa lang, tila na love at first sight na si Danica sa fashion design. Kwento ni Danica, nang makita niya ang kanyang mga babaeng kaklase na nagtatahi para sa kanilang home economics subject, may ibang saya na siyang naramdaman. When I was young, I remember when I was in high school, separate ang lalaki sa babae during our THE subject. Pag nakikita ko yung THE subject ng mga babae nun, I think yun yung napaisip ako na, I belong in this subject kasi meron siyang connection sa fashion designing, which is nakikita ko yung mga classmate kong girls noon na nagtatahi sila. Kasi naalala ko, yung mga curtains ng lola ko nung araw. And then yung mga ibang damit nila, ginugunting ko yun, and then I make it as a dress sa mga Barbie dolls. Pero bago tahakin ni Danica ang mundo ng fashion designing, naimbitahan siya ng kanyang inang nasa Austria na magtrabaho at sumailalim sa sex reassignment surgery roon. Pero kahit maganda ang buhay sa Europa, bilang barista at waitress, pinili ni Danica na bumalik sa Pilipinas para i-pursue ang fashion designing. You were in Europe and everything is fine. But then again, it's a searching soul. Ano ba ako? Ano ba yung purpose ko pa? Ano yung pwede kong gawin? So, dun ko naisip na balikan ng fashion designing. Ngayon, kilala na sa mundo ng fashion si Danica Damo. At ang kanyang mga obra ay inirarampa na, mapaentablado man sa Pilipinas o international. Kaya para kay Danica, hindi hadlang ang stereotype o diskriminasyon sa LGBTQIA+ community para tuparin ang pangarap. Life is tough. Mahirap ang buhay, but then again, you have to work hard everything na meron kang gustong i-achieve sa sarili mo or sa buhay mo. Yun yung magiging sandata mo sa buhay. Nakausap rin ng All TV News ang ibang Villar Foundation Pride awardees na sina Teacher Al at Venice na nagpahayag ng pasasalamat sa pagkilala sa kanila. First and foremost, ako nagpapasalamat po sa Villar Foundation because napili po ako bilang isa sa mga outstanding LGBTQ in the field of education. Kaya nung inablish po ng Villar Foundation ang aking pangalan, umiyak ako po, dahil napakarami nagkukongratulate sa amin. So ito pala ang aking satisfaction sa buhay. Sobrang mahalaga siya sa akin. Siyempre, yung award na yun, it represents the whole community. You can be a leader while you're being a part of that community. You can be a standout in your sport, in your industry, with being in that community. You can literally excel in everything while being in that community. Walang magiging hadlang sa'yo if you're in that community. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. Sundan din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.